Bawat hibla ng kasaysayan ay may tinatagong liwanag. Sa channel na to, malalaman mo ang tunay na kwento. Mula sa simula hanggang wakas, ihanda ang sarili sa bagong kaalaman. Panoorin natin ang video ng Mensahero ng Silangan. Isang pagbati, mga Oferians, minabuti naming talakayin ng mabilisan dahil hindi namin akalain na hanggang dito sa Pilipinas ay aabutin pa nitong mga Hudyo-Hudyuhan. Unahin lang namin ang Balfour Declaration. Sa mga nakaraang video ng Magog series, naipakita natin ang mga ginawa ng British Royal Crown at kung paano nila na-colonize ang mga bansa na nakapaligid sa Ophir, Philippines. Dito sa video, ibibigay namin ang pinaka-bottom line kung paano nila sinimulan ang plano. Actually malalim ito pero hindi na namin ilalagay ang mga pinaka-detalye. Importante, alam nyo na ang direksyon. Muli naming ipinapayo na unahin ang World Territory Series kung hindi pa napapanood ang simula upang maunawaan itong video. Balik tanaw lang tayo sa nakaraang video na ipakita na namin kung anong papel ang ginampanan ng pamahalaang Pilipinas sa tuluyang pagkawala ng lupain ni Jacob sa Shemite territory. Pilipinas ang nag-iisang bansa sa Asia or Shemite territory na pumabor kung kaya nakuha ng mga Hudyo-Hudyuhan ang Israel. Sabagay, nakasulat naman sa prophecy, Luke 21:24. Jerusalem will be trampled on by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Kaya lang nakakalungkot pa rin na sa dinami-dami ng bansa, Pilipinas pa ang nakikuyog. Sa biblical times, ang mahigpit na kalaban ng Israel ni Jacob mula nung lumabas sila sa Egypt ay ang mga Canaanites. Ito ang lahi na pinagmula ni Queen Jezebel na nakalaban din ni Prophet Elijah. In modern written history, napalitan ang pangalang Canaanites. Tinawag silang Phoenicians ng mga Greeks at iyon na ang kinasanayan. So tandaan natin, ang Canaanites at Phoenicians ay iisa lamang. Ayon sa Genesis, ang ibang Canaanites ay napunta sa abroad at napag-alaman natin through history na sila ang nagtatag ng bansang Gadir or Spain sa Europe. Kung idudugtong natin ang history ng ating bansa, ang mga Kastila na sumakop sa atin ay mga Canaanites sapagkat sila ay galing sa Gadir or Spain. Malaki ang posibilidad na maraming Pilipino ang nalahian ng mga Canaanites. Sa video na ito, ipapakita namin kung paanong nakuha ng mga Hudyo-Hudyuhan ang lupain ni Jacob Israel gamit ang relihiyong Judaism. Ang Judaism ay ginaya lamang ng mga Gentiles mula sa Jacob Israel. Peke, gamit ang Judaism bilang identity, inangkin ng mga Europeans ang lupain ni Jacob Israel. Ito ay resulta ng isang plano na inihayag sa pamamagitan ng Balfour Declaration. So ano itong Balfour Declaration? Basahin ko muna sa English at isasalin natin sa Tagalog. The Balfour Declaration was a public statement issued by the British government in 1917 during the First World War announcing support for the establishment of a national home for the Jewish people in Palestine, then an Ottoman region with a small minority Jewish population. The declaration was contained in a letter dated 2 November 1917 from the United Kingdom's Foreign Secretary Arthur Balfour to Lord
The text of the declaration was published in the press on 9 November 1917. Ang Balfour Declaration ay isang publikong pahayag na inilabas ng gobyernong Britanya noong 1917 around the time ng First World War. Inihayag ng Britanya ang suporta sa pagtatag ng pambansang tirahan para sa mga Hudyo na ilalagay sa Palestina, isang rehiyon ng Ottoman na may maliit na Jewish population. Note, ang Jewish population na bibigyan ng tirahan ay ang mga Hudyo-Hudyuhan na pinangungunahan ni Roths. Nahihirapan ako pronounce. Tawagin na lang nating Roths. Sino ang involved sa mga plano? British Royal Crown na naman, katandim si Roths. So kitang-kita nyo agad ang footprints ng lahi ni Queen Jezebel. Huwag kalimutan na itong mga nagkiklaim ay hindi naman talaga lahi ni Jacob, kundi mga Europeans na nag-adapt lamang ng Judaism. Tandaan din na ang lahi ni Jacob ay hindi pa nakakabalik sa Jerusalem mula nang sila ay palayasin ng mga Romano noong AD 70 Siege of Jerusalem. Pakiusap sa mga didiskusyon tungkol sa content na ito, mag-aral muna ng world history. Nakikita nyo sa screen ang electronic copy ng Balfour Declaration mula sa British Library as published by Wikipedia. Sinabi natin na ang inihayag ng Britanya ay isang pagsuporta sa isang claim na magkaroon ng Jewish national homeland. So, diniklara ng Britain na sa lupain ng Palestine ilalagay ang Jewish homeland ni Roths. Bakit ginawa ng Britain? Maiksi lang ang sagot namin. Si Roths ay isang banker. Hindi basta-basta banker lang. Kaya niyang pautangin ang Great Britain. So, pinasok ng Britain ang Shemite territory para kay Roths. Kinuha nila ang lupain ni Jacob at iyan na ang pinagmula ng conflict mula noon hanggang ngayon at sa darating na panahon. So, ang bottom line ng kaguluhan sa Shemite territory ay kagagawa ng lahi ni Gog and Magog at Queen Jezebel. So, ano itong Aliyah? Biblically, ang Aliyah ay pag-uwi ng lahi ni Jacob sa Israel. Ang prophecy na ito ay piniki din ng mga Hudyo-Hudyuhan. Naghakot na sila ng mga kasamahan nilang Hudyo-Hudyuhan din at yun daw ang katuparan ng hula na muling iipunin ang Israel. Peke, hindi po lahi ni Jacob ang pinauwi nila sa Israel, kundi mga kapwa nila na naghuhudyo-hudyuhan. Nasa exile pa po ang ibang tribes ni Jacob mula pa noong Assyrian invasion. Ang tribe naman ni Judah ay ibinenta na sa pagkaalipin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Amerika, Europe, Canada, you name it. At kung saan-saan pang colony. Ginawa na silang alipin sa mga plantations. In short, ang katuparan ng prophecy na yan ay piniki din ng mga nagkukunwaring Hudyo gamit ang relihiyong Judaism. Sino ang nagbigay ng pondo para sa Aliyah? Si Roths. Napaniwala nila ang mundo na sila ay mga Hudyo. But in reality, sila ay lahi ni Gog and Magog. From biblical times to the modern times, nothing has changed. Walang nagbago hanggang sa dulo ng panahon. Matatapos lang yan sa pagbabalik ng Misaya. Ang unang peke na Aliyah, rejection ang response nila. Foreigner itong mga nagdatingan. Lumalabas na ang Israel ngayon ay isang Roths nation. Hindi sila ang lahi ni Jacob. Sila ay mga Japhethite Gentiles mula sa Europe. Lumalabas din na ang mga ginawang ni Bigote noon sa milyong-milyong Hudyo-Hudyuhan ay upang maging basihan sa pag-claim sa Jerusalem. Pinalalabas nila na sila yung mga persecuted na mga Hudyo. No, hindi nila na-fulfill ang prophecy. Ni minsan, hindi sila naibenta para maging slave. Hindi nila na-fulfill ang sinasabi sa Deuteronomy 28. Ang ginampanan ni Adolpong Bigote ang ipinangtapal nila sa katotohanan. To sum up everything, ang bottom line ay Canaanite invasion of Shemite territory. Basahin ko.
The declaration became a core component of the British mandate for Palestine, the founding document of mandatory Palestine, which later became Israel and the Palestinian territories. Ayan, malinaw na gusto nilang kontrolin ang territory. Proof na gusto nilang makuha ang Palestine ay ang naudlot na planong annexation of Palestine to the British Empire ayon sa memorandum ni Herbert Samuel. I will read it. A month later, Samuel circulated a memorandum entitled The Future of Palestine to his cabinet colleagues. The memorandum stated, I am assured that the solution of the problem of Palestine would be the annexation of the country to the British Empire. Ito, pakinggan nyo mabuti. Samuel discussed a copy of his memorandum with Nathan Rhodes in February 1915. Ayan, lumutang ulit ang pangalan ni Rhodes. Ngayon, klaruhin lang natin, sino ba itong mga Rhodes na ito? Yan po ang angkan ng mga bankers mula pa sa sinaunang panahon sa pagsisimula ng banking system. Sila ang isa sa pinakamayamang tao sa Europe kung hindi man sa buong mundo. Balikan natin ang Aliyah. May isang classical example kaming ipapakita sa inyo bilang babala sa lahat ng Filipino. May tinatangka na silang makuha. Gaya ng nangyari sa mga nauna pagdating doon. Iko-convert din sila sa Judaism as requirement ng citizenship. So walang choice kundi tangkilikin ang Jewish Babylonian worship. Buti na lang hindi natuloy ang pagkuha nila sa Pilipino na yon. Ngayon, ano ang nangyayari? Halimbawa, natuloy. Ano ang magiging sitwasyon? Pagdating sa Israel, karamihan sa mga nag-Aliyah ay pinatitira sa mga delikadong location. Marami sa mga na-recruit ng Aliyah ay mula sa tribe ni Manasseh at Levi na napadpad malapit sa border ng China at India. Nadiscover itong population dahil sa kanilang mga ancient traditions tulad ng pagtutuli sa ikawalong araw pagkasilang. Dahil sa pagiging isolated ng kanilang napuntahan, hindi pa rin totally nawala ang sinaunang kultura na nagpasalin-salin from generation to generation. Kung titingnan mo sila, para silang mga ifugaw ang itsura, yung profile ng mukha. At kung ihahalo mo sa atin, ay aakalain mong mga Filipino o Syrians din. Buong akala ng tribo, ang nangyayaring pagpapauwi sa kanila ay katuparan na ng sinulat ng mga propeta na muli silang iipunin sa Israel. Hindi kasi nila naunawaan ang nakasulat na ang hahakot sa kanila ay ang Misaya. Hindi itong mga nagkukunwaring Hudyo. Sana nagtaka sila bakit iba ang kulay ng mga sumusundo sa kanila at obviously hindi nila kalahi. With these screenshots, iiwanan namin sa inyo upang makilala ang ibang nawawalang tribo ni Jacob na ngayon ay nakuha na ng mga Hudyo-Hudyuhan. Titigan nyo mabuti ang itsura nila at ikumpara nyo sa tipikal na Filipino o Syrian. Kaya namin inilabas itong topic. Alam namin ang kanilang pinaplano. Nire-recruit nila paunti-unti ang mga tunay na Shemites upang maging depensa nila laban sa mga Shemites. Pinagsasabong nila ang mga Shemites na hindi nagkakaalaman na sila pala ay pare-parehong mga Shemites. Nilagay namin ang mga links sa description kung nais nyong panuorin ang kabuuan ng mga documentary. Mga Ophirians, lalo na kayong mga nag-aaral ng Hebrew at kayong mga sumunod sa Judaism, huwag sasama. Tandaan ninyo yung sinabi ko. Kakalabanin ninyo balang araw ay kapwa ninyo Shemite. Sa ating mga new subscribers, welcome to the channel. Sa mga newly baptized, welcome to the house of Elohim. At para sa lahat, general viewers, be blessed. Shalom. Tunay ngang maraming dapat muling tuklasin kung kayo'y natuto o naliwanagan. Pakisuportahan ang ating gawain sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Muli, maraming salamat sa panunood. Kita-kits sa susunod na video ng Mensahero ng Silangan.